Paano kung sinabi ko sa'yo na isang mic lamang ang kailangan mo para sa trabaho, meeting sa loob at labas ng bahay, gaming at streaming? Maniniwala ka ba? Welcome back here sa channel ko. Ako nga pala si Mars and this is Goodhaul o Budol. At ang gamit natin for today ay Holyland Lark A1. Which is, gamit ko ngayon. Itong Holyland Lark A1 ay isa siyang wireless lavalier microphone. Perfect to sa mga content creators pero mamaya papakita ko sa inyo, hindi lang siya para sa content creators kasi marami siyang gamit. It can even replace your daily microphone. Which I did. Ngayon, isa-isahin natin ang mga magagandang features ng microphone na to. Una sa pinaka-paborito ko is yung button controls. Papakita ko na lang since hindi ko gamit. Ito yung hindi ko gamit. You can see na may button siya sa dito. Yan. If single tap mo siya, if I single tap this, it would go to the noise reduction. Maririnig nyo na medyo nagiging muffled na yung boses ko and cancel niya yung background noise. This is how it would sound like pagka noise reduction mode. And then, if I put it back, single tap, then it would go back to the original voice. Another thing, so single tap is noise reduction, double tap is mute. So if I double tap this, ayun, so, ayun siya. Tapos up to 200 meters para yung LOS range nito, which is yung line of sight range. Meaning, you can be up to 200 meters away from the receiver. So, just to be clear, this is the receiver. Receiver, ito yung nagre-receive ng signals from your microphone. And your microphone is called the transmitter. So, dagdag kaalaman lang din. So, receiver yung kinakabit sa phone or sa PC. Then, transmitter is itong nakalagay sa akin ngayon, yung microphone ko. It transmits to the receiver. Okay? It's pa, importanteng note. Itong receiver na to, meron siyang butas sa gilid, which is yung Type-C. Dalayan siya ng Type-C. What this does is, since kumari sa phone ka naglalagay nung receiver mo, so syempre hindi maharangan na yung Type-C port mo to charge. Itong butas nito na nakalagay sa receiver, dito mo ilalagay yung charger mo para parang dalayan siya nung charger para ma-charge mo pa rin yung phone mo while still using your mic. So, very big deal to and I think this is an underrated feature which is very useful kasi syempre may mga times na malalobat tayo when we're recording. Tapos sa app naman meron tong 6-level gain adjustment. So, ma-adjust nyo kung gaano kalakas ang gusto nyo na volume dito sa microphone na to. Sa app na rin, ma-adjust nyo rin yung noise reduction which is yung pinakita ko kanina. You can adjust it to weak, medium, and strong levels. Also, singit ko na lang din pala na this is magnet. So, hindi siya usual na clip na mic. Like that. Isa pa. Kaya siya dumidikit sa kahit saan. Iipit mo lang itong mic tsaka yung magnet. Yan. Singit ko na lang din. It comes with white, green, pink, and blue colors as well. Hindi lang siya basta black. So, if gusto nyo ng colors na yan or interested kayo, bumili na to, ayun, may iba siya. It just may vary lang sa price. And of course, link in the description below. 120 dB sound pressure level or SPL, meaning ayun yung level ng sound na kaya niya tanggapin bago siya mag-distort. So, malaking number na yun. Good siya kasi lalo na for lavalier wireless microphone, wherein nandito lang siya. Hindi siya nakadikit. Like, hindi siya nakaganto, diba? So, 120 dB is a big number na. So, malaki yung kaya niyang tanggapin na sound bago siya mag-distort. Which is good. Kasi pwede tayong sumigaw and walang mangyayaring masama. Battery life, 9 hours per charge. And 6.5 naman pag naka-on yung noise reduction or noise cancellation. And if binili niyo yung variant na may case, which is I didn't, I just bought because meron din gantong variant wherein na charging port lang siya. Hindi siya case na pwede mong i-recharge yung mic mo. Kasi I didn't think I would need it. But if you did buy the variant na may case, you can recharge it up to 2 recharges per mic, which means na it would have 3 lives, so total of 54 hours if you use it alternatively. Halos lagpas 2 araw na yun. Okay, enough for the features. Well, wala namang mapupuntahan tong features na mga to kung di natin to matetest, di ba? So,
Dito tayo ngayon sa labas. Kamusta sound? Wala tong kahit anong noise cancellation pa. As you can see, if naalala nyo kanina, this is blue. Blue meaning wala siyang noise cancelling. Tapos pag ginagay ko naman, pinindot ko ng isa, giging green. And ngayon, ganito na boses ko. Mabawasan ng malaking bagay. Malaki yung nababawas na sa sound. Walking test na lang rin pala para lang maging karoon na peace of mind when it comes to... Kasi magnet to, di ba? So, yan. Hindi siya nahuhulog ng kung... So, i-demo ko lang rin to habang naglalakad para lang marinig nyo kung ano ba. Paano ba naririnig yung normal lang na galaw. Hello? Rinig po ba ako, boss? So, narinig nyo na sa labas. Paano naman kaya kung pumasok tayo sa loob? Kala mo talaga eh, no? So, ganito naman sound niya pagka, kuwari, nasa cafe ka. Kahit ako na lang. Wow. Nasa cafe ako ngayon. Noise cancellation? Yan, ganito naman. So, imagine nagre-report ako ngayon or nasa meeting ako ngayon. Yeah, hi, blah, blah, blah. Yeah, my update for today is... so, ganito. Kung gusto niyo nung noise cancellation, ako kasi yung mga apps kasi sa PC usually meron na, so I think hindi na kailangan. And if kailangan ko rin naman i-mute, I can just double tap it. Ayun, di ba? Hindi niyo ako marinig kanina. So, test na lang rin pala natin yung LOS, which is yung sinabi ko kanina, yung range, yung 200 meters. Tignan natin kung gaano kalayo. Ewan ko kung maabot ko 200 meters kasi worried din ako sa safety ng gamit ko. Pero talayo tayo. Oh, mic test. Rinig ba ako? Hello, rinig ba ako ngayon? And try ko lumabas. Rinig po ba ako nasa labas ako? Oh, yan. Yan, babalik na ako ngayon. Ewan ko kung ano kaya labasan itong test natin. Okay, ngayon na-test na natin siya. Say naman natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito. For me, the sound is amazing for its price. Like, legit, sobrang ganda ng sound niya para sa price niya. Ito ang favorite ko na gadget so far sa mga nabili ko recently. Space saver siya. So, if you're like me before na meron kang dedicated na mic, which is yung may boom arm pa. This is a good space saver kung medyo masikip sa place mo. Para sa akin, although mas warm yung sound ng microphone ko before, like mas welcoming, kumbaga. Mas nabetan ko na lang yung pagiging comfy nitong microphone na to. Since wireless siya, kailangan ko na lang siya i-charge imbes na nakakabit siya sa PC ko. Ayun lang, sobrang comfy lang talaga ng option na to. And I've been using this not only in my PC but also in my work laptop as well. This is very handy. You can use this for meetings, even sa labas, which is na-test na natin. Ang dami niyang gamit, kahit saan. This is priced nga pala as around 1,800, pero you can bring it down with vouchers, which I did. Sa Shopee parang lagi na lang kasi may vouchers, pero I was able to buy this around 1,400. This variant wherein may charging port siya. It comes with the wire, comes with of course, the transmitter and the receiver. At saka meron din siyang ito. Since wala siyang case, meron siyang gantong bag, which is very cute. And dito ko na rin siya talaga nilalagay. Additionally, you can use this Type-C to Type-A USB adapter, as you can see, Type-C to Type-A. You can use this if wala kang Type-C sa PC mo or sa laptop mo, which I am. Ililink ko na lang din yung adapter na to para sure kayo na gumagana kasi I'm not sure, baka yung iba is hindi gumagana. This is Vention. So sa mga bagay naman na maaaring hindi nyo magustuhan o bagay na medyo let down para sa akin, is hindi mo siguro ito magugustuhan kung gusto mo yung usual na dynamic microphone na bassy, or kasi usually yung mga microphone na dynamic
malapit kasi siya sa bibig mo eh. Which means, mas magiging fuller, richer, and bassier yung voice mo when you're using it. Since ito ay medyo malayo sa bibig mo kasi yun nga, ipipin mo siya sa damit mo, hindi mo makukuha yung fullness or bassy ng voice mo. Siguro yun, kung ayaw mo yung ganun. For example, sa podcast kasi, kasi focused yun sa voices nila. Mas gusto nila na full yung voice, yung sound. Kaya hindi siguro ubra yung gantong mic kasi hindi niya na makaka-capture yung fullness ng voice mo. And see, that's it. I benched my Mayono dynamic microphone for this and I'm not going back. So recommendations. Para kanino nga ba tong Hollyland Lark A1? Honestly, if kailangan mo ng mic, baka ito na yun. Big deal siya for someone like me now who works from home. But it's not limited to people who are work from home. Just, yun nga sabi ko, pag kailangan mo ng mic, pwede na to. Caveat na lang na kailangan mo nga nung Type-C adapter if wala ka talagang Type-C port. Grabe yung space saver niya for me. Sobrang linis na ng desk setup ko compared from before. And additionally nga, if you are work from home, may mga times na nasa labas ka and you would get to meetings na siguro hindi mo in-expect. Or siguro in-expect mo na rin, magiging ready ka if dala mo to. You just need your earbuds, and then this one, then you can go to a meeting everywhere you want. And napaka-comfy nun. Kahit saan. Kasi meron din siyang noise reduction, so hindi ka problema if medyo maingay sa paligid mo, which is na-adjust nga sa app. And maganda yung quality niya. I mean, naririnig nyo naman sa buong video na to. And since, ayun nga, yung button controls niya, if gusto mo mag-noise reduction, isi-single tap mo lang. And if need mo mag-mute, kuwari malayo ka, kailangan mo i-mute na hindi mo ma-reach yung laptop mo, i-double tap mo lang. That's it. Since marketed to, of course, for content creators, kasi sila talaga yung number 1 na gumagamit ng wireless lavalier microphones, ito ang top recommendation para sa kanila. Especially on a budget segment. Hollyland is a really good brand. Maganda talaga yung microphone sila. Maganda rin yung interface ng app nila. So, verdict. Goodhol o Budol? Well, I think obvious din naman ngayon sa video na to na isang Goodhol. Kasi kahit para kanino, basta kailangan mo na mic, marirecommend ko to sa iyo eh. As long as you need the mic and meron kang Type-C port or even a USB-A port, this is a highly recommended item for you. Ayun lang. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo tong testing video ko. Like, share, and subscribe sa mga work from home yung friends and gusto na mag-wireless, mag-adapt na ng wireless desk setup. And again, link in the description below nga pala. These are my affiliate links, so I will earn a commission from them. Salamat sa panonood. This is Mars. And this is Goodhol o Budol. Bye!